Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa World Economic Forum Annual Meeting 2023 sa Davos, Switzerland. Kumpiyansa ang gobyerno na maaabot ng Pilipinas ang target na 6.5% na GDP growth rate ngayong taon. Saksi si JP Soriano. Sa tanghalian na inorganisa ng Philippine Economic Development Cabinet Cluster sa Davos, Switzerland, kasama ang ilang business leaders, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat maapektuhan ang mga bansa sa geopolitical rivalry o banggaan na makapangyarihang mga bansa. Sabi ni Marcos, tila may pressure daw sa mga ASEAN countries na mamili ng kakampihan sa issue ng South China Sea. In terms of geopolitics, your remarks, Mr. Chipman, in that we all desire, especially let us say around the South China Sea, we all desire a more multipolar. However, the forces of us going back to that Cold War type of scenario where you have to choose one side or the other are strong. And when I speak to the other ASEAN APEC members and the other leaders, and I ask them, and they ask me, do you feel it? That you must choose. And I say, yes, don't you? And unanimously, they say yes. Ang halimbawang tinukoy ng Pangulo na Cold War ay patungkol sa nangyari noon sa kasaysayan ng mundo kung saan kinailangang mamili ng ilang bansa kung sila ba ay kakampi at magpapailalim sa impluwensya ng Soviet Union o Amerika. Ngayon, sa South China Sea, walang binanggit na bansa ang Pangulo. Pero may tensyon sa rehiyon dahil sa pag-aangkin ng China sa karagatan na mariing tinututulan ng Amerika. Sabi ni Marcos, determinado raw ang ASEAN na lumayo sa ganong Cold War mentality. I think we are determined as a group in ASEAN and in the Indo-Pacific, those around the Indo-Pacific, despite all of this conflict, we are determined to stay away from that. And simply because we are anchored in the idea that the future of the Indo-Pacific, the future of Asia-Pacific, for example, cannot be determined by anyone but the countries of the Asia-Pacific. And that removes us immediately from that idea that you must choose. We choose our friends. We choose our neighbors. That's the choice that we have made. Ibinahagi naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno na inaasahang papalo sa 6.5% ang GDP growth rate ngayong 2023. Sabi pa ni Diokno, ito raw ang isa sa pinakamataas na growth projection sa Asia-Pacific region. Kasama ng Pangulo sa kanyang delegasyon dito sa Switzerland, ang mga cabinet secretaries ng DTI, NEDA at DOTR, pati na sina dating Pangulo at Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, Senator Mark Villar, Representative Sandro Marcos at iba pang opisyal. Kasama rin sa Philippine delegation ang 7 business tycoons mula sa Pilipinas na sina Sabine Aboitiz, Kevin Andrew Tan, Jaime Sobel de Ayala, Lance Gokongwei, Ramon Ang, Teresita C. Coson at Enrique Razon. Dumalo rin ang Pangulo sa World Economic Forum Annual Meeting 2023. Nakinig siya sa mensahe ni Alain Berset, ang presidente ng Swiss Confederation, at Klaus Schwab, ang chairperson of the World Economic Forum. Sa pahayag na inilabas ng Malacanang, nagkaroon din ng bilateral meeting si DTI Secretary Alfredo Pascual sa senior executives ng mga kumpanyang may business interest sa Pilipinas. Kabilang sa mga ito ang Coursera, Chevron, Astranis at She Loves Tech. Isa sa mga huling event na dadaluhan ng Pangulo dito sa Davos ay ang CEO Dialogue Summit, kung saan siya rin ang keynote speaker. Layon daw ng Pangulo na mailatag dito ang plano ng kanyang administrasyon pagdating sa mga issue ng energy, food security at digitalization. Mula rito sa Davos sa Switzerland, para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi.